Isang mapagpalang araw sa iyo, Karine, pati na din sa iyong mga followers. Ako pala si Benjo. Isa akong panadero sa syudad at 5 taon na din akong nagtatrabaho doon. Dahil nagkasakit ang inay ko sa probinsya, napilitan akong umuwi. Wala naman akong pwedeng pag-iwanan sa kanya dahil nag-iisa lang akong anak at wala na din si Itay. Ayoko din naman siyang hayaan sa mga pinsan ko kasi marami na naman akong maririnig na pinagsasabi nila. Iniiwasan ko na din magkaroon ng koneksyon sa kanila. Si tatay ay namatay nang magsimula akong magtrabaho sa panaderya. Binalak kong umuwi nun pero pinigilan ako ni nanay. Yun daw ang bilin ni Itay. Saka na daw ako umuwi kapag 20 na ako. 18 pa lang kasi ako noon. Hindi ko nga maintindihan kung bakit nasali pa ang edad. Gayong gusto ko lang namang makita si Itay sa huling sandali, pero hinayaan ko na lang ang habilin ni Itay. Baka ayaw niya lang na makita ko siya sa ganoong kalagayan. Magmula noon ay hindi pa talaga ako nakakauwi. Pero kumpleto naman ako sa balita sa mga nangyayari kay nanay at sa sitwasyon sa bukid namin. Ngayong pauwi na ako, hindi ko alam kung anong naghihintay sa akin. Nagpapadala kasi ng liham si inay tuwing Biyernes. Nakalista na doon kung anong mga kailangan at kung anong nangyayari. Nang makarating ako sa amin ay nagulat ako, Karine. Marami na palang pinagbago sa paligid at nakapagtatakang kahit 4:00 pa lang ng hapon ay wala nang katao-tao sa paligid. Hindi naman nabanggit ni nanay na maaga pala silang natutulog sa probinsya. Kahit papaano ay kabisado ko pa rin ang pagpunta sa amin. Agad akong bumaba at kumatok. Mabilis na bumukas ang gate at sumilip si nanay. "Benjo! Anak!" "Ako nga po, Nay. Ako nga po ito. Kumusta na po kayo?" "Anak, sa awa ng Diyos, ayos naman ako. Halika anak, pasok." "Opo, Nay." Binalikan ko ang mga gamit ko sa sasakyan, saka sumunod sa kanya sa pagpasok. Malaki ang bahay namin. Sa baryo namin ay itinuturing kami na mayaman kahit sakto lang naman talaga. Maraming nangungutang dati. Ewan ko lang ngayon kasi pinagsabihan ko na si nanay na wag nang magpautang. "Kumusta ang sakit niyo, Nay?" Okay naman anak." Nag-aalala ho ako na matanggap ko ang liham kaya agad na ako umuwi. Mabutit maayos kayo. Pwede ko bang bisitahin ang puntod ni Itay ngayon? Saan ho ba banda? "Nako, papadilim na, Benjo. Ipagpabukas mo na lang anak." "Maliwanag naman ho ang flashlight ko eh. Basta, bukas na lang talaga. Ano pa lang gusto mong kainin ngayon?" "Kahit ano, Nay. Namiss ko na mga luto nyo eh." "Abat, nambola ka pa anak ha." Dahil naging abala na si inay sa pagluluto, nagpunta naman ako sa kwarto ko para magbihis at mag-ayos ng mga dala kong gamit. Nag-resign na kasi ako sa pinagtatrabahuan ko. Marami naman na akong naipon at sa palagay ko'y sapat na ang kita ng farm namin. Ang balak ko'y magtayo na lang ng sarili kong panaderya sa baryo namin. Magaling naman ako sa pagluluto, lalo na ng pandesal. Tiyak na madaming tao ang magpupunta dahil yun ang magiging unang panaderya sa amin. Natigilan ako nang mapansin ko ang isang kahon na nasa itaas ng aparador ko. May kalakihan din yun at itim ang kulay. Mga gamit kaya ito na Itay? Pero sa tingin ko naman ay hindi ilalagay ni inay ang mga gamit doon.
Sinanay pa ba? Tiyak na itatago ang mga damit ni tatay at nasa tamang lalagyan. Benjo! Anak! Handaan ang pagkain! Oho, Nay. Bababa na ho. Nagbihis na ako saka lumabas para kumain. Kinabukasan ay ang matalas na sinag ng araw ang gumising sa akin. 6:00 pa lang pala. 7:00 pa kasi ako bumabangon noong nasa Maynila ako. 8:00 pa kasi ang bukas ng panaderya at malapit lang naman yon sa tinitirhan ko dati. Pero mukhang sasanayin ko na lang din ang sarili ko na mas agahan pang gumising. Okay nga dito kasi kahit maliwanag ang sinag ng araw ay hindi masakit sa balat. Sa Maynila ay halos hindi ako makalabas. Benjo! Anak! Bangon ka na dyan! Nakahanda na ang pagkain! Oho, Nay! Mabilis na akong bumaba at naabutan si Inay sa kusina na naglalagay ng mga plato sa lamesa. Ang dami niyo namang inihanda, Nay. Busog pa po ako eh. Abay, kumain ka ng marami, anak. Nangangayayat ka na nga eh. Halatang hindi ka kumakain ng maayos. Nay, normal lang naman sa atin ng mga payat, di ba? Sa bagay. Pero ngayon nandito ka, anak, kailangan mong kumain ng maayos. Maging malakas ka. Sige po, Nay. Pagkatapos kumain ay nagpaalam na ako kay Inay. Pupuntahan ko kasi ang puntod ni tatay. May ginagawa si Nanay, kaya ako na lang mag-isa ang nagpunta. Malapit lang naman ang sementeryo at alam ko pa din naman ang daan papunta doon. Habang naglalakad ako'y nakita ko din si Mang Estong. Nasa isang tindahan sila at nagiinuman. Napailing ako. 5 taon na ang nakalipas pero hindi pa rin sila nagbabago. Mga lasenggo pa din. Huminto ako sa may tabi nila dahil inayos ko ang tirintas ng sapatos ko. Doon ay naulinigan ko ang usapan nila. Alam mo ba, narinig kong umuwi ang anak ni Bernardo. Uy, seryoso ka ba, Estong? Mukha siya na magliligtas sa atin, ha? Abay, diyan ako hindi sigurado, Badong. Sa tingin ko din kasi, panadero daw yun sa syudad. Halatang hindi tinuruan ni Bernardo bago namatay. Sayang nga. Nako, akala ko pa naman may liligtas niya tayo. Hanggang sa mamatay na yata tayo ganito, hindi makalabas pag papagabi na. Natigilan ako, Karine. Ang pinag-uusapan nila ay ako at si tatay. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit iniisip nilang maliligtas ko sila. Ano ang alam nila na hindi ko alam? Imbis na pumunta sa sementeryo, ay nagpasya na lang akong umuwi. Madami pa namang oras para madalaw si Itay. Dumaan ako sa mismong harap nila Mang Estong at masasabi ko namang hindi na nila ako kilala. Mahaba na kasi ang buhok ko at marami na din nagbago sa akin magmula nang umalis ako. Hinanap ko si Nanay pagka-uwi. Nag-aalala niya akong sinalubong nang makita niya akong nakakunot ang kilay. Anak! Nay, narinig ko si Mang Estong. Ano ang ibig niya sabihin? Tagaligtas? Nang ano? Hindi ko maintindihan eh. Benjo, patawad. Hindi ko gustong... Nay, ano ba? Walang problema sa akin. Relax lang ho kayo. Ang gusto ko lang malaman ay kung bakit gano'n ang pag-iisip nila sa akin. Ano bang ginagawa ni tatay na hindi ko man lang nalaman dati? Maupo ka muna, anak. Sumunod naman ako. Pinaliwanag ni Nanay sa akin ang lahat. Bata pa lang daw si tatay ay ipinamana na sa kanya ang anting-anting magmula pa sa mga ninuno niya. Pero nang makapag-asawa si tatay,
ay itinago na daw ang anting-anting. Hindi naman daw lihim yun kay nanay dahil magkaibigan na sila dati pa. Wala naman na daw aswang na mga panahong yun, kaya ayos lang na itago. Nung umalis ako para magtrabaho sa syudad, ay saka naman daw bumalik ang mga aswang. Muling hinawakan ni tatay ang anting-anting. Pero dahil matagal na din magmula ng huli, hindi na niya kinaya ang mga aswang. Nasugatan si tatay at ilang araw pa'y namatay ito. Gumagala na daw ang mga aswang magmula noon. Nay, ibig sabihin hubay, 5 taon na po kayong ginagambala ng mga aswang? Kaya gabi-gabi ay hindi kayo nakakalabas? Tumango si nanay, saka pinahid ang namumuong luha sa mga mata niya. Umalis siya at pagbalik ay dala niya na ang kahon na nakita ko sa kwarto ko. Ano ho ba yan, Nay? Buksan mo, anak. Pamana yan ng tatay mo. Tinanggap ko naman ang kahon sa kamarahang binuksan. Unang sumulubong sa akin ang isang puting sobre na naglalaman ng liham ni tatay para sa akin. Marahan ko yung binasa at napangiti ako. Humihingi ng tawad si tatay dahil alam na niyang malapit na siyang magpahinga at hindi na niya ako makikita pa. Siya pala ang nagsabi na hindi mo na ako pauwiin dahil ako daw ang pupunteryahin ng mga aswang. Bata pa raw ang 18 para kalabanin ang mga aswang, kaya kailangan ko daw munang manatili sa syudad. Sinabi din niya sa sulat na pinapamana niya sa akin ang lahat ng laman ng kahon at malaki daw ang pag-asa niya sa akin. Nang tignan ko ulit ang kahon, ay nakita ko ang isang kulay bronseng kwintas. Ang porma nun ay tatsulok at may krus sa gitna. Tinignan ko si inay at tinanguan niya ako. Ang anting-anting anak, iniwan niya para sa iyo. Gusto niya bang labanan ko ang mga aswang? Tumango si inanay. Oo, Benjo. Yun ang nais at habilin niya. Nay, pero hindi ako marunong. Kung tutusin, ay hindi ko talaga matatanggap to. Benjo, anak, marami pang pagkakataon para magsanay ka. Magsanay? Hindi ako sigurado, Nay. Wala si tatay para turuan ako. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit kayo nagdesisyon na hindi ako sinasabihan. Bilang anak niya'y pamana sa iyo ang anting-anting, Benjo. Ang tatay mo'y hindi din ninais na maging isang antingero. Pero sa batang edad niya'y wala siyang nagawa kundi tanggapin yon para protektahan ang mga mahal niya sa buhay. Nay, at naisip niyong magagawa ko din ang nagawa niya. Magkaiba kami ni tatay. Hindi ko kayang humarap sa mga aswang na sinasabi mo. Saka ako nagmamadaling lumabas ng bahay. Nagpunta ako sa sementeryo at nakita ko naman ang puntod ni tatay. Umupo ako sa tabi nun. Tay, ano ba ito? Bakit ngayon ko lang nalaman na antingero ka pala dati? Kung hindi mo madalas mabanggit ang aswang nun, ay baka hindi pa din ako naniniwala ngayon sa mga elemento. Ang hindi ko talaga inaasahan ay isa akong antingero at ipapasa mo pa sa akin. Napayuko ako. Naalala ko ang iniwang sulat ni tatay. May bilib daw siya sa akin, kaya iniwan niya ako ng pamana. Kung hindi ko pa din yung tatanggapin, ano na lang ang mangyayari sa baryo namin? Patuloy pa rin ba kaming magtatago kapag gagabi? Benjo! Ikaw ba yan, iho? Napalingon ako. Si Mang Badong. Siya ang naglilinis sa sementeryo. Madalas kasing may nagiiwan ng kalat doon, kaya may tagalinis talaga. Ilang taon na, pero ganun pa din pala ang trabaho niya.
Tumayo ako at sinalubong siya. Oo Mang Badong, ako nga po ito. Kamusta na po kayo? Ayos naman. Balita ko nga'y umuwi ka na. Dinadala mo ba si Bernardo? Oo Mang Badong, unang dalaw ko magmula nang mamatay siya. Naku, nakakagulat nga ang pagkamatay ng tatay mo. Mabuting tao siya. Kumusta pala sa syudad? Butit umuwi ka. Pipirmi na ho ako dito. Balak ko kasi magtayo ng panaderya dito. Abay, maganda yan. Ang tindahan ng mga tinapay ay malayo-layo pa dito. Tiyak na dudumugin niya ng mga mamimili. Yun nga ho nasa isip ko, Mang Badong eh. Pwede ho bang kayong iwanan ko para mag-asikaso nun? May alam naman po kayo sa pagtatayo ng mga gusali, di po ba? Ay may plano na ho ako. Mga manggagawa na lang. Wala din problema sa gastos dahil planado na ang lahat. Kung ganun walang problema, Benjo. Basta ikaw. Pero matatagalan din yan lalo't bawal tayong mag-overtime dito. Narinig mo naman siguro. Ayos lang ho, Mang Badong. Kailangan kasi na may mag-aasikaso habang wala ako. Wala? Bakit? Saan ka ba pupunta? May dapat lang po akong asikasuhin. Sige. Iwanan mo na lang sa akin ang plano at ang panggastos iwan mo sa nanay mo. Ako nang bahala. Salamat po, Mang Badong. Marami pa kaming pinag-uusapan ni Mang Badong. Saka ako umuwi. Naabutan ko si nanay na nagkakape at nagbumukmuk sa mesa. Nilapitan ko siya. Nay. Anak. Nandito ka na pala. Hindi pa ako nagluto dahil baka may iba kang gusto kong kainin. Yun ang lulutuin ko. Nay. Nakapag-isip na ho ako. Ha? Gusto ko maging antingero gaya ni tatay. Napatayo si nanay at mataman akong tinitigan. Tama ba ang pagkakarinig ko, anak? Oo, Nay. Niyakap niya ako ng mahigpit. Nang bumitaw siya'y hinawakan niya ang kamay ko. Ang totoo niyan, anak, wala naman talaga akong sakit Kung ako nga'y hindi ko gustong umuwi ka't maging isang antingero. Pero madalas na ako managinip sa tatay mo. Pinapauwi ka niya. Kaya nagdesisyon akong magkunwari na may sakit. Napangiti na lamang ako. Halata naman, Nay. Ang lakas niyo nga pagka-uwi ko Pwede ko ba ulit makita ang kahon? Oo, anak. Nasa kwarto mo lang yon. Tumango ako at nagpaalam na sa kanya bago pumasok sa kwarto ko. Nandoon nga ang kahon sa kama. Umupo ako saka binuksan ang kahon. Itinabi ko na ang sobre ni tatay at ang anting-anting. May itim na aklat sa ilalim nun at yun ang binuksan ko. Mga orasyon, iba't ibang klase ng orasyon. Orasyon na pamprotekta sa nananakit na kaaway. Orasyon na proteksyon ng mga manlalakbay. Marami pang iba. May orasyon pa nga na pampaswerte doon. Pero ang nakaagaw ng pansin ko sa huling pahina ng itim na aklat, ang kapangyarihan ng anting-anting. Magagawa ng magsusuot nun na maglaho, hindi din masusugatan. May kakayahan ding sanggain nun ang mga bala ng baril. Pero may dapat ding isaalang-alang para hindi mawala ang bisa ng anting-anting. Gaya ng hindi ito dapat mabasag dahil mawawalan na yun ng kapangyarihan. Hindi din ito pwedeng ibigay lang kahit kanino. Pinapamana talaga ang anting-anting. Pagkalabas ko ng kwarto ay nakangiti akong sinalubong ni inay. Anak, galing dito si Badong. Nag-uusap daw kayo patungkol sa panaderyang ipapatayo mo. Oo, Nay. Nasaan ho siya? Ay babalik na lang daw mamaya para kunin ang budget para masimulan na agad.
May lote naman na doon malapit sa bukid. Kaya doon na lang niya ipapatayo. Mabuti nga ho, Nay. Saka, pakiusap lang. Kayo na ni Mang Badong ang bahala sa panaderya habang wala ako. Ha? Bakit? Saan ka ba pupunta? Nay, kakabisiduhin ko muna ang anting-anting. Gusto ko makasiguro kung handa na ba akong labanan ng mga aswang. Abay, saan ka naman pupunta, anak? Hindi ho ba may kuweba po tayo na sakop sa farm? Doon na ho muna ako. Alam naman na ho ni Mang Badong ang gagawin at naibigay ko ng plano sa kanya. Abay, ilang araw ka ba doon, anak? Ngayon ko pala nakakauwi Ewan ko, Nay. Baka mga ilang buwan din. Kapag napabilis ang pagkatuto ko sa mga nakasulat sa itim na aklat, mabilis din ako makakabalik. Nay, may isa pa pala akong pakiusap. Ano yun, anak? Pakibigyan po ng babala ang mga kabaryo natin na mag-ingat. Matagal pa ang pagbabalik ko, kaya sana'y makapagtiis pa sila. Kung maaari, isa-isahin mo ang pamamahay nila dahil kapag inanunsyo ito sa publiko, baka malaman pa ng aswang at hanapin nila ako. Sige anak, sisimulan ko ngayon din. Hinintay ko na lang si Mang Badong at nang dumating na siya'y pinag-usapan namin ang tungkol sa plano at inabot sa kanya ang pera. Malaki na din naman yon, pero kung kukulangin pa para sa materyales, humingi lang siya kay inay dahil malaki naman ang perang nakukuha sa bukid. Naghanda na ako ng mga gamit ko na dadalhin sa kuweba. Maliit lang naman ang dadalhin ko kasi pwede naman ako maglaba sa malapit na sapa doon. Kung kailangan ko talaga ng bihisan, ay pwede naman akong dalhan ni inay doon. Isang beses siguro sa isang buwan. Pwede na. Hindi ko din naman alam kung saan magsisimula. Oo, may mga susundan sa itim na aklat, pero hindi ko alam kung paano magsisimula. Ilang sandali pa'y bumalik na si inay. Anak, may ilan na akong napuntahan at naabisuhan ko na sila. Papadilim na kaya umuwi na ako. Ipagpapatuloy ko na lang bukas. Salamat po, Nay. Anak, basta ingatan mo ang sarili mo doon. I-anunsyo ko sa mga trabahador na wag mo nang magawi sa may kuweba para makapag-focus ka. Mabuti nga po, Nay. Natitiyak kong nakangiti ngayon ang iyong ama. Palagay ko nga po, Nay. Tsaka, sino ba mag-iisip na manunugis pala siya ng aswang, ano? Anak, nagpaalam ka ba sa tatay mo? Oo, Nay. Kanina bago ako umuwi. Aalis ka na ba, anak? Mukhang nakapaghanda ka na, ha? Aalis na po ako bukas ng tanghali, Nay. Hinanda ko lang para wala na akong makalimutan pagkaalis. Kaya pala. Ay, hala, kumain na tayo. Baka lumamig na yung niluto kong minuto. Sige ho, Nay. Ihanda ko ng mesa. Kinabukasan, matapos makapananghalian, ay umalis na ako sa bahay. Wala doon si nanay dahil nagpunta sa mga karatig bahay para sabihin ang gusto kong ipaalam. Napuntahan na din naman ni nanay kanina ang farm, kaya tiyak na wala ng tao malapit sa kuweba. May iba kasing daan at diretsyo na yun sa kuweba. Yun ang dadaanan ko dahil malapit lang din naman. Malinis naman ang kuweba kahit papaano. May mga damo nga lang dahil hindi na natatabasan. Pero maliban doon ay wala ng kalat. Hindi naman kasi pinapasok yun ng kahit sino lang. Ang mga trabahador ay may alam na sa patakaran kaya hindi na din nagkakalat. Natigilan ako nang paglabas ko sa kuweba ay may nakita akong isang lalaki sa tabi ng sapa. Nakasuot siya ng malaking sombrero kaya hindi ko siya nakilala. Hindi naman ito trabahador
dahil may uniform naman ang mga tauhan. Idagdag pang nasabihan na ni nanay kanina na huwag magpunta doon. Sino naman kaya? Hindi kaya aswang? Paano kung may nakarinig pala habang binabalita ni nanay ang sinabi ko? At ngayon ay papatayin na ako para hindi na maging antingero. Dahan-dahan akong lumapit. Sino ka? Nanlaki ang mga mata ko nang lumingon siya. Nginitian pa niya ako. Mang Istong? Ako nga, Benjo. Kanina pa kita hinihintay. Hinihintay? Bakit po? Hindi po ba kayo nasabihan ni nanay na huwag magpunta dito sa kuweba? Kailangan ko magsanay. Sinabihan niya ako. Kaya nga ako nandito. Po? Tutulungan kitang maging isang antingero. Noong nabubuhay pa ang tatay mo'y, ako ang kasakasama niyang mag-ensayo. Kaya alam ko ang galawan niya na dapat mong matutunan. Sigurado ho kayo, Mang Istong? Oo naman. Hindi siguro sinabi ng nanay mo sa'yo. Pero kaming tatlo ang magkaibigan. Pasensya na nga pala nung nakaraan. Alam kong narinig mo ang pinag-uusapan namin ni Badong. Ayos lang ho yun, Mang Istong. Ang totoo niyan ay sinadya ko yung lakasan para marinig mo. Halos magkamukha kayo ni Bernardo kaya mabilis kitang nakilala. Pakiramdam ko kasi hindi pa gustong sabihin ni Brenda sa'yo ang totoo. Kaya gumawa na ako ng paraan para malaman mo. Kumusta ang pakiramdam? Ayos naman ho. Nangangamba lang na baka mabigo ako para sa mga kabaryo natin. Abay hindi. Basta gawin mo lang mga dapat mong gawin. Walang mabibigo. Salamat ho, Mang Istong. Bukas ng umaga, sisimulan na natin ang pagsasanay mo. Sige po, Mang Istong. Magaling magturo si Mang Istong. Mahigpit siya at mabilis kong gumalaw. Kaya medyo nahirapan ako. Binigyan niya ako ng patpat at yun ang ginagamit ko pamprotekta sa sarili ko sa mga atake niya. Hindi pa kasi umeepekto ang kapangyarihan ng anting-anting kahit suot-suot ko na. Nag-aalala nga ako na baka palagi lang ganun. Paano ko pa malalabanan ng mga aswang? Pero ganun din daw si tatay dati. Kailangan lang talagang magtiis. Lumipas ang ilang buwan at naging magaling na din ako. Unti-unti ko nang nararamdaman ang kapangyarihan ng anting-anting. Madalas akong pinapalo ng Mang Istong at hindi na ako nasasaktan. Sinugatan din niya ako pero naghilom din agad yun. Mabuting senyales ito. Malapit na talaga. Mang Istong, malapit na din ho ang 1 taon. Baka hindi na makapagtiis ang mga tao. Ano ka ba? Nakalimutan mo na agad na lumalabas din naman ako doon. Pinagsasabihan ko sila. Kung hindi sila makakapaghintay, ay sila lang din ang mapapahamak. Ilan ho pala ang mga aswang? Sigurado ako yung kakayanin ko sila. Alam mo ang kulang sa'yo, Benjo? Tiwala sa sarili. Kung gaganyan-ganyan kay, para mo na ding binababa ang tingin mo sa anting-anting. Hindi dapat ganyan. Hindi naman ho yun ang ibig kong sabihin. Kahit na, sa bilang ng mga aswang ay hindi ako sigurado. Pero nang makausap ko si Badong, ay hindi naman daw umabot sa 6. Baka 5 o 4 lang. Kaya kayang-kaya mo yon. Napatango na lang ako. Mang Istong, kumusta nga po pala yung panaderya? Matagal na akong walang balita doon dahil pinatigil ko na si inay sa pagdalaw sa akin. Andoon naman si Mang Istong para balitaan ako sa mga pangyayari sa labas ng kuweba. Malapit nang matapos. Madali lang naman yun dahil kumpleto sa materyales. Baka paglabas mo dito sa kuweba, pwede mo na yung buksan. Pinturo na lang at konting design ang kulang.
Mabuti ho pala kung ganoon, Mang Istong. O siya, uuwi na muna ako ha. Huwag mong kalimutang mag-ensayo bago ka matulog. Oho, Mang Istong. Nagluto na ako ng kakainin ko para sa gabing yon. Natigilan ako nang makarinig ng tahol ng aso sa di kalayuan sa kuweba. May aso kasi kaming nilagay sa farm. Pero kung may pumasok, malalaman ng mga trabahador na nasa loob. Pero sino naman ang papasok ng ganong pagkakataon? Walang trabahador sa pagkakataong yun dahil pinag-day off daw ni nanay. Yun ang sabi ni Mang Istong. Naisip ko na baka trabahador lang din at may naiwan lang at binalikan. Pero hindi pa din tumigil sa pagtahol ang aso, kaya napilitan akong lumabas ng kuweba saka sumilip. 2 lalaki ang nakita ko. Nakatayo sila sa harap ng bahay ng aso at nakikipagtitigan doon. Takot na takot ang aso at tahol ng tahol. Hindi ito trabahador. Sa tagal ng mga trabahante sa farm ay kilala sila ng mga aso. Imposibleng matakot ng ganito ang aso. Mga magnanakaw kaya? Hinanda ko ang patpat ko at lumapit sa kanila. Nagtago ako sa likod ng isang puno nang tila nakaramdam ang isa sa mga lalaki. Lumingon-lingon siya sa paligid na parang ulol. Pinagbuti ko pa ang pagtatago. Kinakabahan ako. Malakas ang kutob ko na hindi sila mga tao, kundi mga aswang. Nakumpirma ko yun nang lapitan nila ang aso at aktong dadakmain. Doon na ako lumabas at ibinato sa kanila ang hawak kong patpat. Hoy! Mga baliw ba kayo? Huwag niyong sasaktan ng aso! Matalim ang tinging ibinato nila sa akin. Saka sila tumakbo papunta sa akin. Paatras din akong tumakbo sa takot na maabutan nila. Handa na ba talaga ako? Nang madapa ako'y nawalan na ako ng pag-asa. Ito na ang huli kong sandali. Hindi pa nga tuloy ang antingero. Magpapaalam na agad. Pumikit ako at nagdasal. Pero kahit ilang minuto na akong tapos ay walang lumalapit sa akin. Pinakiramdaman ko sila. Nang mamulat ang mga mata ko'y napaatras ako. Andoon sila sa harap ko pero mukhang hindi nila ako nakikita. Palingon-lingon sila na para bang hinahanap ako. Pinigil ko ang paghinga saka dahan-dahang tumayo. Ilang sandali pa'y patakbo ko ng tinungo ang kuweba. Hinanap ko ang pinyang patalim na gamit ni Itay noong antingero pa lang siya. Kasama yon sa laman ng kahong ipinamana niya sa akin. Paglabas ko'y ganun pa din ang mga aswang. Kinuha ko ng pagkakataon para lapitan sila't pagsasaksakin. Napaatras pa ang isa nang makitang duguan na ang kasama. Pero hindi ko na siya hinayaang makakuha pa ng pagkakataong makatakas. Agad ko siyang sinaksak sa hita. Nagwala ang aswang at nasipa ako ng hindi inaasahan. Tumilapon ako at ang patalim. Nagkaroon din ng pagkakataong makatakbo ang dalawa. Hinayaan ko na lang. Napabuntong hininga ako. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa mga yon. Pero kailangan kong ihanda ang sarili ko sakali mang makapagsumbong ang mga yon sa pinuno ng mga ito. Pinulot ko ang patalim, saka bumalik na sa kuweba. Hindi ko na magawang kumain at agad nang nakatulog. Nagising ako dahil sa malakas na yugyog ni Mang Istong kinabukasan. Pupungas-pungas pa akong bumangon. Uy, Mang Istong, bakit to? May 2 aswang na namatay. Nakita sila sa tabi ng kalsada kaninang umaga. May kinalaman ka ba doon? Napatango na lamang ako. Nandito ho sila kagabi. Nasugatan ko ho sila. Pero nakatakbo pa naman sila eh. Sugat lang? Kung ganon, anong ginamit mo?
Ang patalim po ni tatay. Kaya naman pala. Gawa yan sa tansong dilaw. Kaya mamamatay talaga sila. Kumusta ka? Hindi ka ba nila nasugatan? Hindi ho, Mang Istong. Sa katunayan, wala silang panama sa akin dahil hindi nila ako nakita kagabi. Hindi nakita? Nagtago ka ba? Hindi po. Nadulas ho kasi ako eh. Natakot nga ho ako na baka mahuli nila ako. Pero nang imulat ko mga mata ko hindi nila ako nakikita. Naglalaho ka? Abay, ibig sabihin, lumabas na ang kapangyarihan ng anting-anting. Napatawa pa si Mang Istong sa saya. Nanlaki naman ang mga mata ko. Oo nga pala, isa sa kapangyarihan ng anting-anting na gawing invisible ang magsusuot nito. Kung ganun hoy, nais ko na sana bumalik sa baryo. Mapoprotektahan na ako ng anting-anting laban sa mga aswang. 1 linggo pa, Benjo. Tamang-tama lang dahil pintura na lang ang kulang sa panaderya mo. Sige po, Mang Istong. Sa loob ng 1 linggo'y ginugol ko ang pagsasanay sa kakayahan kong maging invisible. Napatunayan ko yun sa pamamagitan ng Mang Istong. Siya man ay hindi makapaniwala na hindi nga niya ako nakikita. Hindi din naman magtatagal ay nawawala ang bisa ng anting-anting. Makikita na ako kapag hinubad ko ang kwintas. Tinupad nga ng Mang Istong ang pangako niya. Pagkatapos ng 1 linggo'y hinayaan na niya akong makauwi. Tuwang-tuwa naman si nanay na makita ako. Anak, miss na kita. Mabutit bumalik ka na. Kumusta ang lagay mo sa kuweba? Okay naman ho ako. Kayo dito, kumusta na inay? Abay, okay lang din anak. Siya nga pala, pwede mo nang buksan ang panaderya. Malinis na yon at kumpleto sa mga gamit gaya ng sinabi mo. Bukas na lang ho inay. Magluluto ako mamayang gabi para bukas makapagsimula na ako. Tumango si nanay sa kaniyakap ulit ako. Alam mo bang, takot na takot ako nang makita ang mga aswang na napatay mo. Akala ko napahamak ka na. Mabutit, binalitaan kami ni Estong na ayos naman ang lagay mo ngayon at uuwi ka na nga. Natakot din ako inay, pero hindi ako binigo ng anting-anting. Matapos kong kausapin si nanay, ay nagpunta na ako sa panaderya. Nandoon si Mang Badong at hinihintay ako. Oh, Benjo! Nasunod ko ba ang plano mo dito? Abay, oho Mang Badong. Mas pinaganda mo pa nga. Wala na mo po bang mga abirya dito? Sa pagdating lang ng mga materyales may naging problema. Pero sa kabuuan, ayos naman. Tatawagan ko na ba mga gagawin mong tauhan dito? Ay oho, mamayang gabi kailangan ko na ng tulong nila. Ay sige. Nilibot ko ang panaderya. Malaki yun, parang restaurant sa laki. Kapag nakita ito ng dati kong amoy, mahihiya siyang tiyak. 3 lang naman ang kinakailangan kong tauhan. Nakiusap naman si Mang Badong na mga pamangkin na lang niya ang gawin kong mga tauhan. Wala din namang problema dahil mabilis lang naman turuan ang mga yon at kaidaran ko lang din. Pagsapit ng gabi, nagsimula na kami sa pagmamasa. Kompleto naman ang mga materyales at sangkap dahil pinahanda ko yun kay nanay. Idagdag pa ang mga pamangkin ni Mang Badong. Mabilis silang utusan kaya hindi naging mahirap. Commander, ilalagay ko na ito sa pugon. Si Sheila. 2 taon lang ang tanda ko sa kanya. Palasalita siya at mabilis makagaanan ng loob. Hindi kagaya ng 2 pa niyang pinsan na tahimik lang at tango lang ng tango. Napakunot ang noo ko nang marinig ang tawag niya sa akin. Ha? Bakit, Commander? Benjo na lang yung tawag niyo sa akin dahil halos magkakaedad lang tayo eh. Tsaka hindi ako sanay.
Boss ka pa din namin, kaya dapat yun ay tawag ko. Siya nga pala, Commander. Ako na lang magtitinda bukas. Okay, pero 24 oras ang bentahan natin dito. Kung okay lang sa'yo, ikaw ang panggabi at ang 2 pinsan sa umaga. Ako na mag-isa? Nandito naman ako sa kusina, kaya huwag kang mag-alala. Kung may problema, tawagin mo lang ako at agad din ako pupunta. Sige, Commander. Pasado 2:00 na ng gabi nang matapos kami, kaya sinama ko na sa pag-uwi si Sheila. Nagpaiwan ang 2 pa niyang pinsan dahil magbebenta pa yon pagsapit ng umaga. Pagkahatid ko kay Sheila ay natigilan ako. May 2 lalaki naman akong nakita. Mga aswang. Wala pa din namang lumalabas tuwing gabi, kaya papaanong may naglalakad ng ganong oras? Sigurado akong aswang talaga. Malas lang dahil naiwan ko ang pinyang patalim sa bahay. Suot ko pa din naman ang anting-anting, kaya malakas pa din ang loob kong lumapit sa kanila. Sa itsura ng mukha nila'y kilala nila kung ano at sino ako. Kinakabahan tuloy ako. May hawak silang kutsilyo. Batid kong may kapangyarihan din naman ang anting-anting na gamutin ang sugat na gawa sa mga matutulis na bagay. Pero nandoon pa din ang pangamba ko na baka hindi gumana ang anting-anting sa pagkakataong yun. Ano na lang ang gagawin ko? Agad tumalon ang isa sa harapan ko at mabilis ang ginawang pag-igkas ng hawak niyang patalim papunta sa akin. Agad ko naman yung nasangga. Nahawakan ko ang braso niya, saka malakas siyang sinipa. Mabilis na nakarating ang isa sa harapan ko at agad na sinuntok ako. Pero mabilis na din akong gumalaw. Naiilagan ko ang mga suntok niya. Mabilis ang mga kamay ko at agad ko naagaw ang kutsilyong hawak niya at sinugatan siya sa hita. Napaatras siya. Ang sinipa ko kanina naman ang lumapit. Tinalon niya ako kaya pareho kaming natumba. Akmang sasaksakin niya ako sa ulo pero nasangga ko yun ng hawak kong kutsilyo. Maingay ang tunog ng kalansing ng mga kutsilyo at nagising ang mga taong natutulog. Nagkaroon ng mga ilaw sa mga bahay at nataranta ang 2 aswang. Akbang tatakbo pa ang isa pero naabot ko ang paa niya kaya natumba siya. Ang nakapatong naman sa akin ay mas idiniin pa ang pagsaksak. Hindi ko na yung pinigilan at tumama ang kutsilyo niya sa braso ko. Akmang kukunin pa niya yun doon pero sinaksak ko na siya sa ulo. Bumagsak siya sa lupa. Ang natumba ay tumayo naman at tumakbo. Agad ko siyang hinabol habang tinatanggal ang kutsilyong nasa braso ko. Kumuha ako ng buwelo at ibinato yun sa aswang, sapol sa likod ng ulo nito. Sa pagbagsak nito'y yun din ang huli kong naalala dahil umikot na ang paningin ko't nawalan ng malay. Nagising ako na pinampunasan ni nanay ng bimpo ang mukha ko. Bumangon ako. Nay! Anak! Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos naman o, inay. Nakita ka ng kapitbahay natin sa gitna ng kalsada. Halos hindi kalayuan sa 2 patay na aswang. Natakot sila na baka napaano ka na at agad-agad dinala dito. Nag-alala pa sila. Inabutan lang ho ako ng antok. Benjo! Napalingon ako't nakita si Mang Estong. Ay, Mang Estong! Nag-aalala din ho ba kayo? Pasensya na ha. Nagpunta ako dito para ipaalam sa'yo na galit na galit ang pinunong aswang sa'yo. Nagpunta ako sa kuweba kanina at nakita kong pinatay niya ang aso sa farm niyo. Ang dugo'y ginamit niya pansulat na pananakot sa'yo. Ano ho ang sinulat? Na magkikita daw kayo mamayang gabi. Tiyak kong pupuntahan kanya sa panaderya. Tamang-tama ho. Maghahanda ako.
Mag-iingat ka. Nag-alala naman sa akin si nanay. Agad niya akong pinigilan nang makaalis na si Mang Estong. Anak, huwag ka na lang tumuloy. Natatakot ako. Ito na ang hinihintay ko, Nay. Ang makaharap siya. Sinadya ko nga magbukas ng panaderya paggabi para magkita na kami. Mamayang gabi ng pagkakataon. Mag-ingat ka ha. Humingi ka ng tulong kung kinakailangan. Tinanguan ko na lang si nanay para matapos na siya. Kailangan ko na din siyang maghanda. Inilabas ko ang pinyang patalim saka pinunasan yon. Nang may handa ko ang mga gamit ko'y nagmamadali na akong nagtungo sa panaderya. 4:00 na ng hapon. Nakauwi na ang mga pinsan ni Sheila at siya na ngayon ang nakaharap sa mga tao. Commander, nandyan ka na ho pala. Oh, Sheila, kumusta dito? Okay naman po, Commander. Madaming benta kanina sina Insan. Ayos. Sige, maghahanda na muna ako ng pandesal. Sige po, Commander. Naging abala ako sa pagmamasa. Hindi ko na malaya ng oras at 12:00 na pala ng gabi. Commander, wala man lang isang customer na pumasok. Sayang ang pandesal. Bakit ka pa kasi nagbubukas ng gabi? Gayong wala naman talagang customer. Hindi naman ito agad mapapanis. Tsaka okay lang yan. Magtiyaga ka na muna. Ilang sandali pa'y narinig namin ang bell. Ibig sabihin, may pumasok. Bumalik na si Sheila sa stall at di rin nagtagal ay bumalik siya sa pantry. Commander, pulis ho ang nasa labas pero hindi ko siya makausap. Ni hindi sumasagot kapag tinatanong. Ikaw kaya ako mausap? Natigilan ako. Tiyak kong yun na ang aswang. Dumito ka muna sa pantry. Huwag kang lalabas hanggat hindi ako bumabalik dito. Okay? Okay po, Commander. Nagmamadali na nga akong lumabas at naabutan ng aswang sa panghulihang mesa malapit sa bukana. Hindi siya pulis. Kita ko ang pangalang nakalagay sa uniform at hindi niya yun pagmamayari. Mukhang ninakaw lang niya yun kasama ng baril na nakapatong sa mesa. Ako ang pakay mo, kaya bakit hindi pa natin ito simulan? Agad niyang pinulot ang baril at tinutok sa akin. Napaatras naman ako. May kakayahang sumangga ang anting-anting pero hindi ko pa naman yun nasusubukan kaya hindi pa ako sigurado. Nakipag-agawan ako ng baril sa kanya pero masyadong mahigpit ang pagkakahawak niya. Sinipa niya ako at napaatras naman ako. Ipinutok niya ang baril kaya napapikit ako pero ilang kasapay wala man lang balang lumalabas. Nilapitan ko siya saka sinuntok. Napaatras naman siya at tumakbo palabas ng panaderya. Kinuha ko ang pinyang patalim saka sinundan siya. Dinala niya ako sa madilim na parte ng iskinita. Ilang sandali pa'y hindi ko na siya nakikita. Nakiramdam ako sa paligid. Alam kong nandoon lang siya. Hindi ko lang alam ay kung saan banda. Napasigaw ako at napaluhod ng kalmutin niya ang likod ng hita ko. Winasiwas ko ang patalim pero wala na siya doon. Hinintay ko maghilom ang sugat saka ako tumayo. Tinalon niya ako sa kasinakal. Nabitawan ko ang patalim. Itinaas niya ako. Halos hindi ako makahinga dahil sa higpit ng pagkakasakal niya. Bumuelo ako at sinipa siya. Habol ko ang paghinga nang mabitawan niya ako. Mabilis kong pinulot ang patalim, saka tinusok ang paa niya. Napasigaw ang aswang. Kinuha ko yung pagkakataon para itulak siya. Nasa liwanag na kami, kaya kitang-kita ko na siya. Inabot ko ang patalim na nasa paa niya.
Akmang sasaksakin ko na sana siya, pero nahawakan niya ang braso ko at pinipigilan niya. Siniko ko naman ang mukha niya, kaya napabitiw siya. Nang wala nang pumigil, ay mabilis ko nang pinagsasaksak ang liig niya. Pumilandit ang dugo niya sa mukha ko, pero hindi ko pa din tinigilan hanggat hindi ko na sigurong patay na siya. Ilang sandali pa'y narinig ko na ang mga kapitbahay kong pinangungunahan ni Sheila. May dala silang sulo na umiilaw sa amin. Nagkaiyakan pa sila doon dahil sa saya na napatay ko na ang aswang. Niyakap naman ako ni nanay. Nang tignan ko si Mang Estong, ay tinanguan niya ako. Tanda ng pasasalamat dahil tapos na ang aking misyon. Wakas,